Tayo alam natin kung sino yung Diyos natin. Alam natin kung anong pangalan ang tatawagin natin. Kaya 'pag tinawag natin ang Diyos natin, automatically kung sino yung lumapit sa atin, sino yung tumutugon sa atin, alam natin dahil kilala natin siya, alam natin yung pangalan niya at yun ang tinatawag natin, 'di ba? Kayo po kung alam niyo po kung sino po yung pangalan ng Diyos po ninyo. Kaya nga, sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Ito po sa Matthew chapter 6 verse 24. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yan hindi tayo puwedeng maglingkod sa dalawa mga kaibigan, isa lang ang pipiliin natin. Totoong may pangangailangan tayo sa mundong ito. Gusto natin ng malaking bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng maraming pera sa bangko, makapunta all over the world at, makakain ng masasarap na pagkain, makakapasok sa mamahaling restaurant, magkaroon ng maga ma 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 magandang damit, mga bololoy sa katawan, alahas, 'yan ang another kayamanan po. Kung ibigay sa atin ni Lord 'yan, why not, 'di ba? It's good. Pero kung hindi naman ipagkaloob ni Lord sa atin, gusto niya simple lang. Si Jesus nga, siya ang may-ari sa lahat pero simple lang naman yung kanyang kaanyuan, 'di ba? Walang nakasabi na siya ay sumuot ng mga alahas, mamahalin yung kanyang mga damit na isinusuot, mga pagkain kung saan-saan siya pumapasok, walang gano'n tayong nababasa tungkol sa kanya. Pero ang galing niya nagbibigay siya at gumagamot siya ng mga sakit na hindi puwedeng gamutin ng mga doktor, 'di ba? Isa sa mas makapangyarihan o kayamanan kung tayo ay marunong tayong manggamot, ay kayamanan din po 'yan mga kaibigan, na hindi puwedeng maibigay ng isang tao, kundi ang Diyos lang. Kung tayo ay tunay na manampalataya at ibigay sa atin ang isang karunungan na manggamot, 'di ba? Napakamayaman na natin in spirit, pangkalangitan na bagay. Sa verse 25 ng Matthew chapter 6, "Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot." Oh, 'di ba mga kaibigan? Verse 26, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba hindi ba hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon?" Verse 27, "Sino sa inyo ang nakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-aalala?" Verse 28, "At bakit kayo nag-aalala?
tungkol sa pananamit. Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Verse 29. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Verse 30. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo na sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong verse 31, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o iinumin o susuotin. 32, ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya, verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng langit. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Verse 34, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapagkat ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Ayan po mga kaibigan. So wag pala tayong mag-alala kung ano man ang ating, ah, ang ano man ang ating gusto. Halimbawa sa akin, plano kong umuwi sa Pilipinas at kailangan kong mag-impok ng pera. So, ang gagawin lang pala doon, pray, magdasal lang, and faith. Kasi nga yung mga langgam hindi sila nagpapagod, hindi sila nagtatanim pero pinapakain sila, 'di ba? 'Yun ang mga halimbawa doon. Kahit na dito nga sa atin din, 'yan po sa aking mga kaibigan dito po sa YouTube lalo na sa mga bahay-bahay natin, 'di ba? Minsan nga naiisip ko, yung bang live tayo ng live para sa ano po ang ating aim, yung ano bang layunin bakit nagla-live tayo ng nagla-live? Lalo na itong ating bahay dito sa channel, bahay dito sa ang channel natin dito sa YouTube o bahay natin dito sa YouTube ay kinukuha yung watch hour and then 'pag naubos na yung watch hour ay mawawala na yung ano, monetize 'no? At ang pagla-live natin ay sobrang haba, nasa mga 2 hours, 3 hours, 5 hours, more than. Para lang talaga ano, magwo-work yung oras, yung watch hour. Tama po ba 'yan? Hindi ba naubos yung energy natin diyan, 'di ba? Mga kaibigan, 'di ba dapat unahin natin ang Diyos, seek it first the kingdom of God. Dahil sabi naman dito, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So yun lang ang teknik dun.